sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon at ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati muna ang mga katabi ng Merry Christmas. So tayo po ay nasa panahon ng Pasko, ng pagsilang. Hindi lang po isang araw ang Pasko, hindi lang December 25. Kaya nga 'di ba, 4 na linggong pinaghahandaan nito, tapos 9 na araw ng pagsisimbang gabi para sa napakahalagang araw na December 25, ang kapanganakan ng ating Panginoon. Pero hindi lang dapat isang araw lang ipinagdiriwang, kaya mayroon tayong tinatawag na panahon ng Kapaskuhan. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, Pasko pa. Pasko pa. Pero katulad ng naunang Pasko, marami sa mga tao noon ang walang kamuang-muang na ipinanganak na ang Mesiyas. Maraming tao ang walang pake kung ipinanganak na ba o hindi. At marami rin tao magpasa hanggang ngayon, party ng party, pero hindi naman kinikilala ang ating Panginoong Hesukristo na minsan nang isinilang sa atin, no? Makasama natin, ipinanganak sa mundong ito. Kaya, hindi ko alam, no? Pero sana naman kung magki-Christmas party,
kung tatanggap ng mga regalo, sana naman ay kilalanin natin yung dahilan kung bakit meron tayong mga kasiyahan. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, Pasko pa. Ano ba nangyayari dyan? May meeting? Sige. Okay na. Yan. Kaya, no, isa sa mga naghihintay noon sa pagsilang ng Panginoon na magiging tagapagligtas ay si Simeon. Mabalik ko lang ulit. Noong December 25, o ngayong panahon ng Kapaskuhan, sa mga sumulyap sa Belen. Tingnan nyo nga yung Belen po natin. Kung saan ipinanganak ang ating Panginoon. Matutusin, mas maayos pa ang bahay ninyo kumpara sa Belen kung saan isinilang. Kasi nga, yung original, sa sabsaban lang siya ipinanganak. Sa kulungan ng mga hayop, sa higaan ng mga hayop. Mas maayos pa ang mga bahay natin ngayon. Mas maayos pa ang bahay ninyo. Pero dito po, sabi kasi, no, ano ang ipinagdasal ninyo nung Pasko? O ngayon, ano ang dinasal ninyo? Wala lang. So, gaya kayo ng marami. Na wala lang. Nabusog lang. Wala lang. Huh? Pero sa iba po, yung iba, pagsulyap sa Belen, ang dasal nila, gumaling sa mga karamdaman. Yung iba, ang dasal nila, sana magkatrabaho. Yung iba, ang dasal nila, sana humaba pa ang buhay. Yung iba, ang dasal, sana dumami pa ang pera. Tingnan niyo yung katabi ninyo kung may pera o wala. Lagi namang wala, no? May pinagbago ba doon? Yung iba, nagdarasal, sana may makulong na. No, sa mga korap o sa mga nagnakaw ng pondo. Yun ba? Ay kayo po, anong dinasal ninyo? Ha? Magkaroon ng ham. Oh, answered na. Mamaya may ham na. Pero maganda po kasi mapaalalahanan din tayo, no? Kasi ang pagsilang sa ating Panginoon ay isang pangako ng Diyos para sa atin. At tinupad na niya yung pangakong ito. Kaya ang dasal ni Simeon, Lord, kunin mo na ako, Panginoon. May nagdasal ba niyan na kunin na ako? Ha? Wala pa. O di mahaba-habang sakit pa yan. O di mahaba-habang kagutuman pa yan. Mahaba-habang panahon pa yan na walang laman ang bulsa mo. Total, yun ang gusto mo eh. Pero, di ba, ang dasal ni Simeon, kasi wala nang ginawa si Simeon kundi ang maghintay. At habang naghihintay, tumutupad sa kautusan ng Panginoon. Nagpakabuti. Inilaan na yung oras niya para sa templo. Nagdadasal araw-gabi doon sa templo. Naghihintay sa pangako ng Diyos. Ngayon, tinupad na. Ang sabi niya, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang lingkod. Kasi ang pangako din sa kanya, hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas. O, nung dinala si Jesus, nakita niya na. Sa tulong ng Espiritu Santo, nakilala niya ang Mesiyas. So, kailan mo dadasalin niyang, kunin mo na ako, Panginoon? Kasi pag sinabi, minsan naman talaga, no? Pag sinabi mong, kunin mo na ako, Lord, kasi confident ka naman talaga na nagawa mo na yung mission mo, yung pagiging asawa, pagiging anak, pagiging lingkod ng bayan, pagiging mabuting tao. Alam mo sa sarili mo na nagawa mo naman yan. Kaya ngayon, lagi ang sinasabi natin, ay wag muna Lord kasi may mission pa ako. Pero kailan mo sinimulan o kailan mo sisimulan para masabi mo din na kunin mo na ako, Panginoon. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ka ng Diyos.
Yun nga lang, di ko alam kung dadaling ka sa langit o dadaling ka sa impyerno. So saan yan? Pero gaya ni Simeon, sana po, no, maging kampante tayo na ipagdasal sa Panginoon na kunin tayo dahil tutuparin pa rin ng Panginoon ang kanyang muling pagdating. Babalik at babalik siya para kunin tayo. Amen?